tumingin po ako. Umibig ako sa isang ere at nabalitaan ko na papalapit na ang pag-atake ng mga kwarta sa kumbento. Tila walang mga respeto mga tao dito. Nararapat ko na sa lahat ng mga respeto. Masabi kay Maria Clara na napawalang bisa ng aking pagiging excommunicado at napabalik na ako sa simbahang Katoliko. May bisita pala siya. Susunod na lang. Ako ay pinadala lamang upang ilahad ang kinahingnan mo kay Nabi. Kami ay humihingi ng tulong sa inyo, Ginoong Ibarra. Daw akong tumulong sa mga hinahingnan ng Nabi. Sa pamamagitan na lang ng pagbibigay ng pera at paghingi ng tulong sa aking mga kaibigan. Nagsisisi na ako dahil sa pagiging babaero at sinungaling tao. Hindi ko pa rin talaga matanggap kung ano nangyari sa atin. Ang laki ng utang na loob ni Elias, ngunit ganun lang ang ginawa niya. Alvarez, may papalapit ng pag-atake ang magaganap sa kwartel at kumbento. Ipinagtapat sa akin ito ng isang babae. Kailangan na natin maganda. Kung gano'n, kukuha ko ng 4 na Golden Sibyl sa kumbento at magkakaroon tayo ng pagtitipon-tipon at upang mapaghandaan ng pag-atake. Ibarra, agad-agad mo sunugin ng mga dokumento at dali-daling tumakas sapagkat ikaw ang pinaghihinalaan lider ng pag-aalsa. Sige Elias, salamat sa impormasyon. Alam niyo, grabe na yung nangyayari sa bayan natin. Kaya nga ano nangyari sa San Diego? Di ko nga mawari ang nangyari. Pag maaari natin gawin. Ito kaya yung mga pinagsasabihan na kayo sa mga tao. Ano yun? Ano? Ibarra, tara na't sumama ka sa akin sapagkat ang iyong buhay nakakalit ka. Ganun ba? O sige, tara. Ibarra, ikaw pala yan. Ano nangyari sa'yo? Ako'y nakatakas lamang kaya ako'y nakapunta. Ako'y niligtas ni Elias. Ngunit ngayon na lang ata ito dahil nanganganib ang aking buhay. Maria, nais ko sana may tawad sa lahat ng kakasana sa iyo. Ngunit may isa akong lihim na tinago sa inang matagal. Ako ang iyong ama. Ano? Ama? Kung kailan wala na akong minamahal? Kung kailan patay na si Ibarra?